pala talaga si Ate Diana, no? Nagpapadala pa siya ng death threats. Nakakatakot talaga. Lalo na nung may nagpadala kay Ma'am Amanda ng urn. Sa presinto sa isa ko nakakuha. Yung nagsumbong si Mrs. Barameda tungkol sa urn na yan. Tingin mo ba si Jacinto yung makikita natin? Alamang may inutusan niya. Ito po yung actual footage na October 7. Wala namang nababanggit itong si Carlota tungkol sa death threat. Siguro may tinatago silang dalawa ni Atty. Raffy. Malalaman din namin ang katotohanan. At pag napatunayan na may kinalaman ka sa pagkamatay ng lola namin, sisiguraduhin namin magbabayad ka. Lahat ng ginagawa ko para sa ating dalawa. Baka mamaya pag naipit ako, ilaglag mo ako. Hindi. Hindi ko gagawin yun, Raffy. Hindi ko kaya. Nagawan ko ng paraan. Nagkakagulo ang mga magkakapatid na wala ang atensyon nila kahit na konting panahon lang. Pero ma'am, kami may problema ngayon. Ano yun? Gusto ko kasing umapela ni Ate Diana na ibaba yung TRO sa resulta ng DNA ko. Imposibleng magawa yon dahil illegal naman yung pagkuha sa DNA mo. Paano kung makagawa sila ng paraan? Ano magagawa ko? Dismiss na ako, hindi na ako judge. Ma'am, nangako kayo na puprotektahan nyo kami. Ngayon kami namang problema. Bibitaw na lang kayo agad-agad. Kasi sana, kung inasikaso mo yung kay baby, hindi tayo magkakaganito. Mukhang nagkamali kami sa pagdikit namin sa'yo. Tinatakot mo ako? Baka naman nakakalimutan mo ba, Dong? Alam na alam ko ang mga dumi mo. Pareho lang tayo, Jacinda. Ma'am, paano ko? Yeah, hello? Papunta na ako dyan. Alis na muna ako pero mag-uusap pa tayo. Tara na kayo. Pakisabi kay Bossing, kailangan ko ng rest back. Parang ilalaglag kami nitong Jacindang to eh. Salamat, Cedric. Naasahan ko yan. Akala yata nung Jacindang yun, madali niya ako mailalaglag. Naku, mas tuso ko sa kanya. Kung unahan lang, mas uunahan ko siya. Kailangan ko lang magplano.
Popsi, sama ba ako sa planong yan? Siyempre, ikaw pa rin ang kukuha ng pera ng Amandang yon. Kaya talaga kasama ka sa plano. Hilary, iwan mo na siya habang maaga pa. Hayop naman yan si Papsi. Magkakandiletso pa yung buhay mo dahil sa kanya. Gagamitin ka lang niya, tapos sa huli, siya lang naman yayaman. Baka nga, pagkatapos ng lahat, ikaw pa papatayin niya. Oh, Vera, bakit ka napatawag? Girl, pumunta ka ngayon dito sa Madrid. Lahat ganyan na. Vera, alam mo namang di na ako tatapak sa building na yan kahit kailan. Magbabago yung isip mo, girl. Promise. Kasi, magmi-meeting ngayon ng mga board of directors. Mukhang sisipain kasi nila si Jacinda dahil sa mga kaso niya. Bakit niyo ako pinapatanggal sa board? Bakit biglaan to? Pagkatapos na pagpiestahan ka ng mga media, dahil allegedly, pinatay mo yung lola mo. At yun nagiging kasiraan ng La Madrid land. Pakanaan niyo tong Jacinta. Diana, wala ka nang magagawa. Sooner or later, paalisin ka na dito. Pinapatunayan dyan na walang bisa ang kasal niya ni Julius. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Buksan lahat ng bag. Ilabas nyo lahat ng mga alahas, sapatos, lahat ng kay Diana. Ilabas ninyo. Tumapigay sa akin ni Julius lahat Dito, wala kang ilalabas dito kahit na isang pusil. Magsama-sama kayo! Isang ex-convict, isang prostitute, at isang pipitsuging reporter! Sige, Vera. Gusto kong panoorin kung paano singilin ng langit at malugit yung babae niya. Okay. Alright. Now that we have the votes, malalaman natin kung i-retain ba si Jacinda Sebastian sa board. Hindi ba natin iintay ng anak ko? Ma'am, nagpasabi na po si Sir Vlad na hindi na po siya makakapunta since kayo po yung pagbobotohan for delikadesa daw po. Correct? And the votes for Miss Sebastian's removal from the board is... Anong ginagawa ninyo dito? Gusto lang naming makita kung paano ka singilin ng karma, Jacinta. Karma? What are you talking about? Bakit? Ayaw mo ba na makita naming naalis ka sa board? Ang pinagkaiba lang natin, ako pinagplanuhan, pinagtulungan. Ikaw, naalis ka dahil sa sarili mong kalokohan. Ano bang pinagsasabi mo? Ang gusto mo bang sabihin na tinanggal ako sa board? Nagkakamali ka. I was retained
I am still part of the board. Pero ang sabi sa amin, Sino? Oo nga pala, meron kayong walking CCTV dito. Clap, clap, clap. I'm sorry to disappoint you, but I am still part of the board. Hawak ko ang board. Madali pa na sa akin na mapabago ang mga isip nila. dahil sa pera mo. Magkikita pa tayo, Jacinta. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa amin. At sa araw na yon, sisiguraduhin ko ikaw naman ang nakaposas at umiiyak. Hindi mo siya masasaktan. Baka gusto mo tuloy i-clap-clap yung mukha mo, ano? Ha? Bitawan niyo yung kapatid ko! Mom? Bitawan niyo yung kapatid ko! Mom, stop this! Hindi ako nagsimula! Ma'am, sabihin mo sa bodyguards mo na bitawan sila. Sige, bitawan niyo na yung mga yan! Okay lang kayo? Okay ka lang? Kamusta ka? Okay naman. Kami na lang ni Kuya Vlad ang nag-uusap ngayon. Hindi namin maramdaman na nagsisisi si Ma'am. Ni ayaw niya umamin. May nagsampa na ba ng kaso sa kanya? Wala pa. Iniisip namin na baka dahil marami siyang mga kaibigan na tumutulong sa kanya para ma-delay yun. Elon, kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako, ha? But if there's any consolation, tingin naman namin walang kinalaman ang mommy mo sa pagkamatay ng lola namin. Kaso kakahukay ko sa buhay niya, lumabas lahat ng illegal activities niya. Pasensya ka na, ha? I understand. Hindi mo na kailangan mo paliwanag. Pasok ka. Ang dami na palang nabago dito, no? Sa dati kong opisina. Upo ka. Diana. Gusto ko lang humingi ng sorry sa mga nagawa ng nanay ko sa'yo. Siguro naman nagising ka na, Vlad. Hindi mo na ipagtatanggol yung mami mo. Pati ako nagulat. Alam mo, hindi naman dapat ikaw yung mag-sorry sa kasalanang di mo naman ginawa. May trabaho ka na ba? Gusto matulungan kita? Hindi mo na kailangan gawin yan. Alam ko, ikaw yung tumawag kay Mrs. Palaez para alukin ako ng trabaho. Tinanggihan ko kagad nung nalaman ko. So, no, thank you na lang. Bakit pa pakiramdam ko parang ayaw mong tanggapin yung mga tulong ko? Hindi ba obvious, Vlad? Mula noon pa kayo nang mamalit sa akin ng mami mo. Bakit ngayon parang biglang nagbago yung ihip ng hangin?
Ito lang magagawa ko sa ngayon. Bakit hindi ka bumalik dito? Dito sa La Madrid. Hindi na. Kaya ko na. Oo, mahal ko tong kumpanya. Lahat ng ginawa ko nung nandito ako, para lahat yun kay Julius. Pero masyado ako nag-focus sa kung anong gusto niya, kung ano yung ikaka-proud niya para sa akin. Para naman di siya magsisi na ako yung pinili niya, diba? Pero siguro, ako na muna, Vlad. Kami ng mga kapatid ko. Gusto ko namang may gawin na ikaka-proud ko sa sarili ko. Kailangan ko mahalin yung sarili ko. Sige na, mauna na ako. Ibang klase si Jacinda. Ang lakas ng kapit. May mga nakausap daw si Vera. Ang sabi niya, binigyan daw ni Jacinda ng 33 million yung mga board members na ayaw sa kanya. Akin na pangalan ng mga yan. Gagawan ko ng article. Umabot na sa La Madrid yung corruption practices ng Jacinda na yan. Wag muna, Beth. Naaawa ko kay Vlad. Naaawa ka kay Vlad? Eh di ba nga laging kakampi yun sa nanay niya? Pero ngayon kasi, alam na niya yung totoo. Naguguluhan siya. Ayokong makadagdag sa distractions niya sa pagpapatakbo ng kumpanya. Para kay Julius yun. Sige, fine. Hindi ko gagawa ng articles. Total ang importante, mahanap natin ang pumatay kay Lola. At kung nasaan si Amy. Nasaan na kaya si Amy, no? Siguro, mas malakas tayo ngayon kung kasama natin si Amy, no? Kasi buo tayo. Kamusta na kaya siya? Ano na kayang nangyayari sa kanya? Kung naging impyerno ang buhay ko, paano pa kaya siya? Posible. Baka naghirap din siya kagaya niyo. Pero baka naging katulad niyo rin siya. Napagtagumpayan niya lahat ng pinagdaanan niya sa buhay. Baka may mga tao rin tumulong sa kanya. Sino yung mga yan? Sabi ng Intel, asawa niya. Yung pinatilyo naman na yun, panganay daw niya.
Chickboy pala tong si attorney. Alam kaya ni Ma'am Carlota yan? Hindi nila alam, nalulong sa sugal yan sa kasino, yung abogadong yan. Pinagbebenta ba naman yung bahay, lupa, tsaka mga sasakyan? Ayun, lubog sa utang. Hindi kaya may sabuatan sila ni Ma'am Carlota? Ano, papatayin niya yung sarili niyang nanay? Manang! Uy! Manang, naaalala niyo pa ho ba ako? Ayoko naman. Ikaw si baby, di ba? Ikaw yung pinapatawag dati ni Ma'am Amanda lagi dito. At saka, kasama ka nung mga apo niya nung isang araw nagpunta dito, di ba? Ako nga po. Kumusta ka? Mabuti naman po, Manang. Itatanong ko lang po kung totoo bang may nagpadala ng urn noon dito. Ay, totoo yun. Ako ang tumanggap eh. Tinabi ko pa nga, so bigla na lang nawala. May kumuha? Malamang. Pero hindi ko alam kung sino. Baka ninakaw. Manang, sa palagay mo ba totoong may kinalaman si attorney dito? Na siya ang nagpadala ng urn? Kasi nag-aalala ako para sa inyo eh. Kung sakaling may kinalaman niya siya sa pagkamatay ni Ma'am Amanda. Ang totoo niyan. Natatakot talaga ako sa kanya para kay Ma'am Carlota. Bakit ho? Matagal na kasing may lihim na relasyon si Ma'am Carlota kay attorney. Pero hindi yun alam ni Ma'am Amanda, ha? Alam mo, mahal na mahal ni Ma'am Carlota si Ma'am Amanda kahit hindi siya tunay na anak. Si Ma'am Carlota? Hindi tunay na anak ni Ma'am Amanda? Hindi. Hindi nga siya legal na inampun. Baka naman, ikaw ang nagsumbong sa polis. Sisirain ko ba yung buhay natin? Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang gawin yun. Alaman ko lang na ikaw ang gumawa nito. Iiwanan kita. Huwag mo ba yun? Siya lang ang minahal ko ng ganun. Pero ginamit niya lang pala ako. Pareho lang po tayong nagmahal ng taong ginamit lang tayo. Yan po yung ginawa sa akin ng tatay-tatayan. Alam niya kung saan ako po sa pagmamahal.